ano ba talaga? Nililito tayo eh. Diba? Nililito tayo ni Romualdez, pero winawarningan niya Malacanang. Sinasabi niya, subukan niyo ako, ilaglag, sama-sama tayo sa imperno. Mga kababayan, naku po, matagal na nanahimik po itong si Speaker Romualdez. Pero ngayon, basag na ang katahimikan niya. Naku, sa isang matinding pahayag, diretsa niyang itinanggi ang mga paratang ng korupsyon. At sinabi na ginagamit lang daw siya bilang political scapegoat. Uy, parang narinig ko na ito kay yung sa katropa niya. Habang ang tunay na dapat managot ay posibleng nakatago sa likod ng budget process at implementation ng proyekto na mga ghost. Hindi lang ghost flood control as in ghost project eh. Pero ang mas mabigat na tanong dito mga kababayan, depensa lang ba ito ng isang politikong naiipit, nalulunod at nagigipit na? O ito'y simula ng laglagan ng mga kasangkot dito sa iskandalong ito? Dahil sa kanyang pahayag, may mga pangalang lumutang, may mga prosesong kini-question at lalong umiinit ang usapin kung sino ba talaga ang may pananagutan. Kaya panoorin ninyo hanggang dulo dahil hihimay-himay natin kung depensa ba ito na may laman o isang malaking palabas para malihis ang sisi. Naku po. At mamaya, impeachment na. Siyempre, maglalabas na naman sila ng mga diversion dahil nga unti-unti na hong naglalaglagan at unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Alam nyo, ano ang motibo ni Romualdez? Yan po ay ating pag-uusapan din dahil mas importante yan kesa doon sa kanyang sinabi lang. Dahil yung kanyang mga sinabi ay tila merong laman, di ba? Tila merong laman po yung kanyang sinabi na eto na nga ho. Atin pong ipi-play, papakinggan natin at ito po ay may caption na Tagalog o Pilipino. Bakit? Para mas maunawaan natin. Kasi masyadong syala si Romualdez at English ang kanyang buong pahayag. Pero sa pamamagitan ng social media at ng mga AI, atin po itong itinagalog yung caption para mas maunawaan natin yung bigat at kahulugan nung kanyang tunay na pinapahiwatig. Okay? Ito, pakinggan po natin ito. Pasok. Tamba, pasok. Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. Gayo? I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. More noise lang daw? Ingay lang daw yung mga nagre-reklamo? Ulul. Ay, sorry naman. Dahil daw masyado ng divisive. Hindi ho divisive. Lahat ho kami galit dyan. Nagkakaisa po kaming galit kami dyan sa lintik na korupsyon na yan. I did so because I believe that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. So, ibig mo ba sabihin dahil sa pag-submit mo nun sa ICI, hindi na totoo yung mga lumalabas ngayon? Nilalaglag mo ba si Marcos, yung gumawa ng ICI? But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. Parang di ka naman silent. Nagsasalita yung mga vlogger mo. Ang ingay ng mga hayop mong vlogger eh. Hindi ka nga nagsasalita pero ang ingay naman ng mga yun. Pinagtatanggol ka. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. Sabi mo yan Hindi, sabi mo yan, hindi ka na magiging tahimik You will no longer be, hindi ka na keep quiet ka na Sabi mo hindi ka na magpapatuloy na maging tahimik. Dadaldal ka na O ilaglag mo na, baka naman pautot mo lang to dahil di ka pinayagang umalis. Mamaya kikwento natin yan. Hindi ko kasi siya pinayagang umalis Kaya yan, naglalaglag na siya ng kung sino-sino. Wala ka pala, spoil brat ka rin pa parang si BBM Hindi ka lang pinagbakasyon sasalta ka na. Face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. What? Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this bakit mo binabasa? Ang kinakausap mo yung teleprompter mo, hindi kami. Controversy, I've been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme.
How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. So dito, parang sinasabi niya, hindi yung Kamara, which is yung kanya pinamumunuan, ay hindi lang naman yun ang nagdidesisyon pagdating sa budget. Sinasabi niya, ang mas matindi dyan, yung nag-i-implement, yung nagbibigay ng yung papaano yung pinatutupad yung proyekto, yung papaano yung ine-execute yung implementation ng GAA, yung General Appropriation Act, which is yun yung budget. Pag sinabi mong GAA, yun yung pinirmahan na ng Pangulo na budget. No? Sabi niya, sinasagawa ang procurement ng mga project, yung mga nagdidesisyon sa kung sino bang pipiliing contractor. Hindi naman daw Kamara yun. Yan daw po daw ay executive branch. Oh. Kung saan nilalabas ang pondo, hindi rin naman daw nang gagaling sa Kamara, sa executive branch din daw. At kung saan substandard ang project ay ipinapasa bilang lehitimo. Ito ay ghost project o pinamumukhang totoo, which is DPWH yun. Sa ilalim din daw ng executive yun. Dito ayaw niya pantumbukin na si Marcos ang may kasalanan eh. Sa totoo lang. Dito, kaya nga sabi nung iba, marami nagsasabi na itong kanyang pahayag na ito ay nagpaparinig na siya. Nagpaparinig na siya dito kay Marcos na wag niyo akong tuluyang ilaglag. At kung hindi, papangalanan ko kayo. Pero ngayon, hindi muna. Pipitikin ko lang muna kayo. Pero dahil tila ako ang direksyon, dati kasi ang nangyari, nilaglag si Zaldico eh. Si Zaldico yung kanilang ginamit dahil siya yung chairperson ng appropriation committee sa Kamara, siya yung ginamit tapos nilaglag. This time, mukhang dahil nga doon sa napapabalitang mapapauwi na si Zaldico, tila siya naman ang ilalaglag. So dito, mukhang nagpaparinig na siya. Hoy, bakit ayaw niyo akong palabasin ng ibang bansa? Ilalaglag niyo ako? Sige, ito sinasabi ko na. Sino ba nag-i-implement? Kanino ba nanggagaling ang project? Sino ba nag-a-approve ng mga kontraktor? Di ba kayo? Oh. Eto, kita mo dito? Pinipitik na niya Malacanang. Pinipitik niya na yung kanyang pinsan. Pero hindi niya pa tuluyang pinangalanan. Bakit kanyo? Para medyo pwede pa mag-U-turn. Depende yan sa magiging kasunduan natin. Subukan niyo ako ilaglag. Subukan niyo ako hindi paalisin. Papangalanan ko kayo. Tingnan natin ang tapang nito tsaka ni Rimulya. Dapat sila pitikan ng itlog eh. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. Yon. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Ayan no, ang linaw na niyan. Nagsisimula sa executive at hindi lang isang tao. So ibig sabihin, hindi lang ako. Oh, pero dito, huli siya sa sarili niyang bibig eh. Huli siya sa sarili niyang bibig na kung saan, sinasabi na niya na, oo, kasama kami, pero hindi lang kami. At sa inyo nagsimula yan. So, eto yun eh. Fact that the budget, yung GAA noon, at itong mga nakaraan, corrupt. Sabihin, matindi ang korupsyon. Pero kung isisisi nyo sa akin, hindi pwedeng ganon. Hindi lang ako. Dito nga hindi niya tinatanggi, hindi kasama siya. Hindi niya tinatanggi. Basta sinasabi lang niya, hindi lang ako. Pati kayo. Diba? The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person. And it is certainly not the Speaker alone. It is Alam mo, pareho sila ng karakas ni Zaldico no? Pareho sila ng karakas ni Zaldico. Ito rin yung sinabi ni Zaldico Lahat sila nakinabang, nag-deliver ako kay Bongbong, nag-deliver ako kay ganito, kay Romualdez, pero ako wala akong kinuha. Pareho talaga dito mo malalaman na magkaibigan talaga itong dalawang to Pareho silang lumulusot doon sa issue. Naglaglagan na sila isa't isa. Alam mo galawan ng mga kartel to Nanonood kasi ako ng kartel na palabas yung cleaning lady. Galawan to ng mga kartel yung naglalaglagan na sila pagka nagkakabukingan na, di ba? Eto, naglalaglagan na Naalala nyo yung naglaglagan yung dalawa? Yung magkapatid? Tama-tama talaga yung palabas na yun ngayon Kasi naglaglagan na itong dalawang bugok na to Di ba si Romualdez at saka si Zaldico, may mga picture pa sila nagtatawa na busog na busog tayo. Busog na busog tayo. Tapos ngayon, turuan na sila. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, alam mo, ganda ng, eto ko lang to Naiisip ko lamang ito, napagtatanto ko. Inisip ko na mabuti ito. Sabi ko, Diyos talaga, may paraan siya May paraan talaga siya para ilabas ang tunay na pangyayari. Eto, nangyari to.
Huwag niyong kakalimutan, unang nagtanong nito, istasyon ng SMNI. Si Ka Eric at saka si Loren Badoy, di ba? At dahil doon, pinakulog yung dalawa. Inusig. Tapos noon, sinampahan si Pastor Kibuloy. Ginipit yung SMNI. Tinanggal yung kanilang prangkisa. O, hindi tinanggal eh. Sinuspinde. Di ba? So, ibig sabihin, nung unang-unang pinuna, remember, yung pagpuna na yon, pinuna nila Ka Eric, yung budget nito ni Romualdez, yung travel expenses nitong si Romualdez. After nun, sunod-sunod na pag-uusig sa mga host at sa buong istasyon at lalo na sa pinuno ng SMNI na si Pastor Kibuloy. Di ba? Kita ninyo di ba? Yung pag-uusig na yun. Tapos, eventually, nagsalita na yung mga iba't ibang mga congressman na may problema sa GAA. Lahat yan, sumunod-sunod na. Tapos natatawa nga ako kasi ngayon, akala natin wala nang mangyayari dahil naglabasan na. Naglabasan na si Libiste. Nilalabas na yung mga text, nilalabas na ni Atty. Baligod yung mga ex-Marines, di ba? Naglabasan na, walang nangyayari. Parang walang nangyayari, di ba? Pero sabi nga, God moves in a mysterious way. Dito, yung kanilang sariling pagiging greedy, yung kanilang sariling ugali, yun ang nagpapabagsak sa kanila. Hindi cause ng external factor. Mismong sila naglaglagan. Nilaglag nila ang isa't isa. So dito makikita mo talaga, wow, iba talaga kumilos ang Diyos para ilabas niya yung baho ng mga tao. Yung kanilang kasalanan. Ito yun, no? Mantakin mo, una nilang ginipit, si Zaldico. Di ba remember rin yung sinabi ni Zaldico? Noong una sabi, lumabas ka muna ng ibang bansa para tumahimik muna, tapos we will parang do everything para maayos ito, ganyan-ganyan. Di ba? Para bang tinanggalan nila ng kalayaan nito si Zaldico mabuhay dito sa Pilipinas eh. So ganun ang ginawa. Tapos eventually, nakikita niya, siya ang same word na ginamit, scapegoat. Siya ang nagiging scapegoat nito. Itong mga pangyayari na ito. Diba? Tapos dilinis niya yung sarili niya, sinabi niyang wala siyang natatanggap. Wala siyang kinuha. Lahat daw ipinasa lang niya doon sa mga boss niya. Si Romualdez at saka si BBM. Diba? Nakita niya kasi nilalaglag siya. Ito, this time naman, si Romualdez ang nilalaglag. Tila ayaw na siyang paalisin. Tila, diba, nung isang araw lang, dinimanda ni Ombudsman na Remulla itong si Romualdez at saka si Chis Escudero. So, siguro, napiko nito si Romualdez. Andali, bakit kasama ako dyan? Usapan lang natin, si lang ang natin idadivert natin yung issue, si Chis Escudero lang gagamitin natin Kasi pansinin ninyo si Chis Escudero, ilang beses na siyang inakusahan, hindi siya nagsalita. Alam niyo kung bakit? Confidence siya Wala naman kayong ebidensya Halatang diversion. Ginagamit niyo lang ako Once lang siya nagsalita at binanggit niya to si Romualdez. Di ba? At noon pa yon, walang banta sa kanya yun Yung sabihin, walang demanda, wala lahat. Pero, sinabi niya na si Romualdez ito. At saka, siya yung pangalang hindi mo pwedeng banggitin. Pero ito, remember, this time, unti-unti nang nilalaglag si Romualdez. Same din word na ginamit niya. Ako'y isang scapegoat. Bakit ba laging goat ang ginagamit niya? May ba kayo sa damo? Ako ang scapegoat niya yun. Di ba? Tapos, ang pinuntira niya si Chis Escudero tsaka si Zaldico. Pero eto, makikita mo may pattern. Anong pattern? Attorney Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez. Naalala ninyo? Nagkaroon ng iskandalo nun tungkol sa asukal. Ano ginawa nila? Inilaglag nila si Attorney Rodriguez. Kung ano binintang nila doon kay Attorney Vic. Diba? Siyang nilaglag ni Marcos. Mantakin mo, ito hindi masasabing best friend, pero ito yung ganun ni Marcos. Nung walang sumasama kay Marcos, ito lang si Atty. Vic ang nag-stick sa kanya. Tapos, nilaglag niya. Pattern. VP Sara Duterte. Nung napapraning na siya, ewan ko kung bakit siya napapraning. Mga bading. Di ba totoo nung napapraning na siya na kesyo, papalitan, kesyo, may plano. Ano ginawa niya? Nilaglag din niya. Ngayon, etong nagkakabukingan na dito sa flood control, nilaglag din niya si Zaldico. Ngayon, eto naman si Romualdez, nilaglag din niya. So, kung nilalaglag mo ang mga kasamahan mo, hindi ba malaki ang porsyento o possibility na ikaw talaga ang mastermind, Bongbong Marcos? Dahil nilalaglag mo na isa-isa lahat para hindi ka maturo. Bakit ganun?
Actually, dito may punto si Romualdez sa part na ito. Sa'yo nagsimula, ikaw ang yung executive lahat ng diskarte. Kami, nag-a-approve lang, but I'm not saying hindi sangkot dito si Romualdez ha. Ako, kasama ka dito. Kaya mo ina-approvean, kaya kayo nagpasok ng mga insertion, kasi nga gusto nyo kumita. Gusto nyo makinabang dun sa matinding korupsyon, dun sa budget. Pero, at the same time, yung presidente mismo ang nag-a-agree. Kasi remember, mismong sa kwento ni Chanco, di ba? Yung nag-usap-usap daw silang tatlo. Ano pinag-usapan nilang tatlo? Oh, sobra na ang ano nyo, bilhin ninyo ng mga kotse, ilang kotse pa ba? Something like that, di ba? Yung dating na parang sobra naman. Oh. Ibig sabihin, alam mo na may nangyayaring nakawan. Pero hindi mo pinigilan. Nasobrahan ka lang. Ibig sabihin na ano ka lang, nakita mo na greedy na yung mga tao mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung, naalala nyo nun, nung bata ko, pinapanood ko yung Ten Commandments. Kasi tuwing Holy Week, yun ang palabas dun. Ngayon kasi iba na yung palabas na yung isa na yung tungkol naman kay Jesus Pero dati, nung panahon namin, wala pa yung pelikula na tungkol kay Jesus Kaya ang pinalalabas nun lagi, Ten Commandments tuwing Holy Week. Tapos nagtataka ako doon sa part na, bakit pa paulit-ulit na lang nagwa-warning si Moises doon sa Pharaoh at yung Pharaoh hindi nakikinig? Pansinin nyo yung Pharaoh hindi nakikinig. Tapos may part doon na binanggit na the Lord hardens the heart of Pharaoh. 'Di ba? Para makumpleto yung plague. Ang lupit nun Sabi ko noon, bakit ganun? Weird Isipin mo mabuti to Sabi ng Lord, hinarden niya yung puso ni Pharaoh. 'Di ba? Naalala niyo noon? Tapos sabi naman niya kay Moises, sabihin mo ito na magbago siya. Kung hindi, may mga darating na plague isa-isa. Pero hinarden naman niya yung heart ni Pharaoh. So ibig sabihin, alam mo yun, may purpose ang Lord. Bakit pinayagan niya na mag-harden yung puso ni Pharaoh? Eventually, di ba, pinalabas na talaga yung kanyang bayan, yung Israel. Lumabas na ngayon ng Ehipto. Di ba? At nakita yun, may purpose, may plano ang Panginoon. Hindi lang doon sa particular na paghihirap ng mga Israelites noon. So ano ibig ko sabihin? Dito, pinayagan ng Lord na maging greedy yung bawat isang nagnanakaw sa kanila. Yung mga dahil sa pagnanakaw na yon, unti-unti silang nabubuking at naglalaglagan at nag-iinggitan. Nakita ninyo? Nag-iinggitan sila Nainggit ako, ganito kinita ng isa, ganito yung kinita. So hindi natin alam, baka may sumusuhol dyan doon sa presidente at sinasabing, dami nang nakuha, dami ng pera, dapat meron din tayo dyan. And eventually, ang laki na nang nabawa sa budget natin, kaya sumabog na ng todo yung ghost projects. Hindi na nga lang flood control ghost project Di ba? Sumabog na ng todo to the point na expose na lahat. At ngayon, dahil sa sobrang expose na, kailangan may managot. Kasi kung, tinan nyo to kung, sabihin na natin, kasi hindi ko naman mapapagkaila, na kahit itong administrasyon ni Pangulong Duterte, Pangulong Pinoy, at saka nila, mga nakaraan pa, imposibleng walang nakawang nangyayari. Siyempre, meron at meron yan. Pero, maliliit. Ano may simpleng kupit? 5 milyon, 1 milyon, dagdag na patong, imposibleng wala Kasi hindi mo naman mamamonitor yan as a president, yung lahat ng nasa bamang nangyayari. Meron at meron. Pero maliliit lang. Paano ngayon mabubuking ito? Na talagang tumindi ang korupsyon. Hinayaan lang. Sige, nakaw kayo. Maging greedy kayo nang malantad ang tunay na kulay ninyo. Di ba paulit-ulit ko ang sinasabi sa inyo to? Ang trials, problema sa buhay, yan po ay hindi para sirain ka. Ngunit upang ipakita kung ano ang tunay mong kulay, kung ano ang tunay mong karakter. Dahil dito, nabigyan sila ng power, nabigyan sila ng, alam mo yun, na matinding pagpapala. Aba, lumabas ng totoo yung tunay nilang kulay. Ang laki ng binawas to the point nakakalula na bilyon-bilyon. Dahil sa sobrang lula na tayo, sila, tangina nag-iinggitan na. Sila, parang, bakit ganito lang ako? Bakit ganito ako? So pataasan na sila ng kickback. To the point, nalantad tuloy yung katarantaduhan nila sa bayan. At dahil doon, kailangan may makulong. Ang problema, para may makulong, meron kailangang managot. At pinananagot ng taong bayan, si Marcos. Ngayon, si Marcos, kailangan maghanap ng ibang maituturo. Hindi, pansinin niyo yung pattern So naghanap siya na maituturo. Sino tinuro niya? Si Rebilla. Akala niya mananahimik ang taong bayan at makukumbinsi na si Rebilla may kasalanan. Siya ang mastermind. Hindi na nga siya nasa kapangyarihan. Wala na, hindi na siya senador. Sino pa? Si Chis Escudero, Senate President. Akala niya matutuwa ang tao. Hindi natuwa ang taong bayan.
siya pa rin ang itinuturo. So ito, tinuro na si Saldico. Ngayon, ituturo, mukhang ang direksyon, kay Romualdez na. Si Romualdez, mataas din ang pride. Dahil his heart was hardened. Dahil tumigas na rin ang puso nito ni Romualdez, yumabang na rin dahil, sandali, ako? Ano yun? Hindi pwede. Ilalaglag ko na rin kayo. So because of doon sa pangyayari na yun, naglalaglagan na po sila. Yun po ang nangyayari. Dahil sa tindi ng greed nila, gusto nilang yumaman. Sabi nga, sino man nagsabi noon? Parang sinabi, ano pa ba gusto ninyo? Ang laki na ng kinuha ninyo, kumukuha pa kayo. Ayan, iyan tuloy nangyayari ngayon. Di ba? Sa sobrang greedy nila, nainis na ng todo-todo ang taong bayan, sinisingil na sila. Sino ituturo nila ngayon? Na matinding-matindi. Eto, mukhang ituturo niya na si Marcos. Kasi etong sinasabi niya si Chis Escudero tsaka si Saldico, walang naniniwala dyan. Malamang si Saldico, tauhan mo yan eh. Pero si Chis Escudero, hindi naman niya tauhan si Saldico. Halatang ginagamit mo lang si Escudero para ilihis sa'yo. Ikaw ang boss ni Saldico. Don't tell me wala ka sa small committee at wala ka sa BICAM. That's bullshit. Ikaw ang boss nila. Ikaw. Kaya nga 'di ba lagi nga sinasabi 'di ba yung the power of the purse ba yun? Yun ang lagi nila sinasabi kasi kamera talaga ang may hawak diyan. Kayo ang last call. 'Di ba remember? Sinabi pa nga ni Congressman Ungab, blanco yung GAA, blanco. Pinapipirmahan ninyong blanco. Sino magfi-fill up nun? Sa inyo yun eh. Printing nasa inyo. Wala sa Senado. Lahat nasa inyo, nasa kamera. Tapos sasabihin mo si Escudero? Para lang, feeling mo maiinis ang tao, mawawala sa iyo ang turo pag itinuro mo si Escudero. Yun ang purpose mo, Brad. Obvious ka. Collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations, or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. Sabi niya, hindi lang daw nangyayari sa camera alone. Ibig sabihin, alam mo. Oh, hindi lang sa inyo. Hindi lang kayo. Hindi lang ikaw ang corrupt. Sinasabi mo ngayon, inaamin mo meron talagang pangyayari. Hindi lang nga lang kayo. So umamin ka, di ba? It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body, where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was Uy, may cut yun ah. Prepared na prepared dito ha. Matindi ito. systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. So sinasabi niya, hindi siya yung mastermind. Okay, fine. Ako actually, naniniwala naman ako, hindi ka yung mastermind eh. Sa implementation eh. At saka kung saan mismo nanggagaling? Kay Marcos. Definitely kay Marcos nanggagaling. Obvious naman eh. Saan nino nagsisimula yung budget proposal? Sa executive, sino pinuno? Si Marcos.
Kayo, nag-i-insert lang kayo ng sobrang dami. Tapos, sinong pipirma? Si Marcos pa din. So siya talaga ang mastermind. Ikaw, kanang kamay. Yan ang obvious. Huwag natin pagbalibaligta rin. Obvious na obvious yan. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. 0. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorized. Alam mo, napakadaling nito eh. Tablahin ito sinasabi niya. Kung talagang ako ay kurap, parang ginaganon niya eh. Tingnan niyo yung aking lugar kung merong ghost project. Oo, hindi ko naman, alam mo, di ba, naalala mo sinasabi ni Tiangco, yung style ngayon hindi lang doon sa nasasakupan. Ikaw ang proponent ng isang proyekto pero nasa ibang lugar. Halimbawa, yung mga party list. Kasi hindi natin alam pwede naman padadaanin mo yun sa mga party list. Oh, bibigyan ko kayo ng allotment dito, ganito. Akin ng ganito. So, what am I saying? Hindi pang-justify na wala kang ginawang masama kung maganda yung project mo sa lugar ninyo. Actually, malamang sa malamang, inayos mo nga yan para talagang pagka nangyari ito, hindi ka sisihin. Pero, hindi ba pwedeng kumikba ka sa mga ibang project? Ay, yan yung sinasabi ngayon ng iba, di ba? Yan yung binubulgar ngayon ng mga tauhan ni Zaldico at mismo si Zaldico na ikaw mismo kasama. Oh, kumukuha ka doon. At kung papansinin ninyo, di ba? Mismong yung mga taga-deliver ng pera, ano sinabi? Hindi naman nanggagaling sa kamera lang O hindi lang nanggagaling sa flood control yung kickback Mismo sa Bilibid, galing sa customs, galing yung mga pera. At inahatid nila. At ang madalas silang hatiran, ikaw din. At Malacanang. Di ba? So hindi pwedeng hindi mo pwedeng gawing lusot My yan. staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires 2 things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the... Uy, may cut na naman, Hindi daw siya part ng BICAM. Niloko mo. Puro tauhan mo ngayon nandun Alam mo, kasi totoo naman, ito mga kababayan, matalino daw talaga ito si Romualdez sa mga bagay na ganyan Sabi may mga nagkwento sa akin, matalino siya. Hindi nga niya tama siya, maaaring hindi ka parte ng BICAM, pero may tao ka doon. At yung tao mo, ikaw ang tinuturo. Yes, you are not part, pero ikaw ang tinuturo. Di ba? Ikaw ang tinuturo ng tao mo, na si Zaldico. general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, 2 people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. I understand the anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appeared in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the Eto, dito, nagbabanta na siya.
Kung ako, parang tinatagalog nila dito, kung ako ilalaglag ninyo, at akong gagawin yung fall guy, ako yung gagamitin ninyo, hindi ako babagsak na mag-isa. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo sa impyerno. Ganon eh. Ganon na yung kanyang sinasabi ngayon. Kaya nga alupit eh. Sabi ko, so, ibig sabihin, aminado ka. Diba? Pero yun nga lang, tama ka sa sinasabi mo. Hindi ka malalaglag na mag-isa. Isasama mo yung mga demonyo mong kasama. Sama-sama kayo sa impyerno. Yun ang pinakapunot dulo nito sinasabi niya eh. Wag ako. Sama-sama tayo sa impyerno pag ako ilalaglag nyo. Nako po, mukhang matatakot dito si Marcos. Alam mo naman si Marcos, mahina bayag nun eh. Hindi, totoo naman eh. Hindi, again, it's figurative speech. Hindi ko ibig sabihin merong yung bayag niya. Ibig ko sabihin, walang bayag yun, mahina yun eh. Mahinang nila lang yun. So, matatakot siya dito. Shit, yari tayo dito ah. Baka ganoon ang sabihin niya, di ba? Yari tayo dito ah. Delicates tayo dito. Mukhang pumalag si Insan ah. Insan! Mukhang pumalag. Mukhang mayayari tayo. Di ba? Guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter, and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. Yan. Eto, punot dulo nito, talagang tinatakot niya yung mga maglalaglag sa kanya. So, sabi ko nga, kesa na napabuti itong kanyang sinasabi dito, lalong napasama. Di ba? Bakit? Dito, sinasabi niyang, wag niyo ako ilaglag ha. Tanginan niyo, pag nilaglag niyo ako, lalaglag ko rin kayo. Sama-sama tayo dito. Yun eh. Di ba? Yun ang pinakapunot dulo niya dito eh. Laglag niyo ako, sige, laglagan tayo. Huwag kayong magalala. Hindi, isasama ko kayo dito. Sama-sama tayo. Dahil dyan, mga kababayan, tagumpay. Tagumpay ho. Tagumpay ho yung ating inaasam na lumabas ang katotohanan. Ano kayang sasabihin ni Auntie Claire dito? Siyempre, alam mo naman, ang pambansang fake news na si Auntie Claire. Ipagtatanggol na naman niya yung amo niya. Pero sa tingin ko, delicates na siya dito eh. Yung sa mga bitaw nito ni Romualdez, delicates na siya dito. Kaya ako ewan ko. Sa tingin ko lang sa tingin ko, eto na. Eto na yung inaantay natin. Ito yung inaantay natin na magbubulgar talaga ng kung sino ba talaga ang mastermind. Naku po. Baka alam nyo magbago pag-iisip ni Isko. Yeah? Kasi sabi ni Isko, wala daw, malay mo magbago na yung isip niya. Kasi ito, derechuhan na eh. Hindi lang niya pinangalanan si Marcos, pero derechuhan na sinasabi niya na, eto executive ang talaga may kagagawa niyan. So, ewan natin, Eto pa, i-play naman natin Ito kasi yung bago lumabas ito. Okay? Recent lang ito eh. Yung sabihin nung gabi na ho ito, mga, I think 11 or 12 or something like that. Basta mga ganong, hindi pala, mga 10. Lumabas muna yung balita na i-freeze ng ombudsman yung pera niya. I-freeze yung pera niya at hindi siya palalabasin. Tapos bigla lumabas ito. Hinarang ni Ombudsman Boying Remulla ang plano ni former House Speaker Martin Romualdez na magpa-check up sa Singapore. Tulad ni Zaldico, baka raw kasi tumakas ito sa pananagutan matapos madawit sa flood control scandal. Hinahabol na rin ng mga ombudsman ang mga ari-arian ni Romualdez. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Hinihinga ng Office of the Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze ng mga bank account at assets ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa kinaharap ni Romualdez na issue ng money laundering at korupsyon na maaari ring tiket sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, hinihintay na lang nila na maendorso ng AMLAC sa Court of Appeals ang freeze order. Well, very soon. Kasi nga, we want it filed already. Yan ang aming pinupush talaga ngayon. We expect it to be filed by... Pero alam mo, dahil sa daldal nito, lalo sila napahamak. Kasi one, if you're going to freeze
someone's account money, hindi mo announce yan. Bakit? Kung i-withdraw yan. Hindi, pwede naman niya isarado yung account niya eh. Di ba? Agad-agad. Pera niya yun eh. Oo, magfa-flag yung AMLAC. Pero pwede niya ilabas yun. Agad-agad. Ipapa-freeze. Pangalawa, do you think yung pera ni Romualdez nandito? Yung talagang tindi ng yaman niya? Nandun yan. May Swiss account yan. Kasi doon pala sa, kinuwento sa akin doon pala sa Swiss na yan, yung mga ganyan-ganyan, ano daw yan? Diyan daw talaga nag-o-open ng lahat ng mga illegal na tao sa buong mundo. Kasi doon walang question. Kinuwento sa akin, sino nagkwento sa akin to? Basta isang abogado nagkwento sa akin to eh. Doon daw talagang walang tanong-tanong kung saan mo kinuha yung pera. Basta nilagay mo dyan yan. So kaya nga, etong pag-announce niya, alam mo naman kasi, bida-bida ito si Remulla eh. Bida-bida ito eh. Gusto magpabida nito, siguro malamang nautusan din ng mastermind at sinabing, para meron namang mangyari, ipitin na natin to, ilaglag na natin unti-unti to si Romualdez. Kasi ulo ko na hinihingi ni Baste. Sabi ko ni Baste, "Ay, ulo mo!" Hinihingi na yung ulo ni Baste hinihingi na ni Baste yung ulo ni Marcos, kaya tuloy, kailangan may ibang ulo na sila ibigay. Eto tuloy. Alam mo, Baste, kagagawan mo to eh. Natatawa lang, kagagawan mo to eh. Dahil sa ulo-ulo na yan. Ayan. Mukhang yung ulo ni Romualdez ang ibibigay. Tomorrow, give or take a few days for the Court of Appeals to act on our request. Nabanggit din ni Remulla na humiling si Romualdez na makapagbiyahe papuntang Singapore para mag-check up. Pero tutol dito ang ombudsman. Paliwanag ni Remulla, ayaw na nilang maulit ang nangyari kay resigned Congressman Zaldico. Kaya lang, siyempre nga, ang problema dyan, para namang sobrang coincidental na nahuli si Zaldico sa Europe, bila siyang aalis. Baka mamaya, wala na tayong mapanghawakan dito sa bansang ito. Lahat ng ating nais pasagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because, magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti nang, sana naman, dito lang siya magpa-check up. Kasi naman, magagaling naman ang doktor natin dito. Base sa request ni Romualdez, ngayong araw dapat lilipad papuntang Singapore ang House Speaker at 5 araw raw sana ang ilalagi nito doon. Kabilang si Romualdez sa mga mambabatas na hinaina ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO mula sa Department of Justice noong October 2025. Actually, they were burning the lines yesterday and up to this morning. But ako ay held my ground. Sabi ko, when you join government, you already surrender your right to travel, especially to another jurisdiction, especially if you're under investigation. Para sa agenda, Joan Manalo, Polinorio News Channel. Ayun. Sa pahayag naman ng abogado ni Martin Romualdez, tiniyak nito na hindi flight risk ang dating speaker. Wala rin daw rason para siya'y hindi payagang makalabas ng bansa at taliwas sa sinabi ng ombudsman, granted ang travel authority ni Romualdez. Ipinakita pa nito ang travel clearance mula sa House Secretary General. Sa nakaambang freeze order, wala pa raw silang nakikitang formal request of application sa Court of Appeals. Wala pa rin daw kasong isinampa kay Romualdez sa ombudsman. Kita mo ito? Ang weird nito Granted naman daw. Kaya nga, Kasi, so far, ginrant ng Kamara yung travel authority. Lumabas yan Ginrant ng Kamara yung travel authority ni Romualdez. Pero merong sinasabi si ombudsman na pipigilan daw nila o wag daw sana. Pero hanggang wala kasi yung case, at hihingin mo yan sa court, hindi naman sa ombudsman ang court hindi sila, Sandigang Bayan. Sandigang Bayan na mag-i-issue ng hold departure order. I-issuehan yon pagka na-demanda mo na. Ang tagal ninyo Last week nyo pang in-announce yan, inuna nyo pa yung announcement. Alam mo kasi ito si Remulla, bida-bida kasi Sa totoo lang, bida-bida ho yan. Sobrang bida-bida. Tuloy, ayan, baka bukas wala na yan baka nga ngayon pa lang yung paglabas niya ng kanyang statement, baka nakalipad na yan Remember, tatanong si immigration, asan ang travel authority mo? Eto, from the House of Representatives. May hold departure order? Wala pa. So, wala magagawa immigration. Sige na, lumipad ka na. Pustahan tayo, wala na yung si Romualdez, Pustahan tayo, nakalipad na yan, pustahan tayo. Pustahan tayo. Sus! Yung mga ganyang style ninyo. Bida-bida ka kasi Remulla Hindi, totoo Ito kasing Ito kasing si Baste. Hiningi pa yung ulo ni Romualdez. Ni Marcos ayan tuloy, nagturo ng ibang ulo. Sinusuri na ng NBI ang kontrobersyal na pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte laban sa Pangulo. Matatandaan sa paglulunsad ng kanilang Rage Coalition. Inihirit ng alkalde na kailangan nila ang ulo ni PBBM. Yun. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
Hindi limitado kay Davao City Mayor Baste Duterte ang investigasyon ng NBI laban sa mga magbabanta sa Pangulo, sa First Family at sa iba pang opisyal ng gobyerno. Yan ang nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng mga ulat na sinisilip na ng ahensya ang naunang pahayag ng alkalde laban kay PBBM. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo Yun. ni Bongbong Marcos! Yan! Ayon kay Matibag, naglabas na siya ng administrative order tungkol dito. It so happened na nung lumabas yan, it's also the same time that si Mayor Baste has a statement doon sa isang pagtitipon. Kaya siguro sinasabi na siya yung imbestigahan. But of course, if that will qualify doon sa ating nilabas na administrative order, then yung direction natin, papunta rin doon. Dagdag ni Matibag, ilang social media personalities na rin ang kanilang natukoy na umano'y Nako. nagpapasimula ng mga banta laban sa Pangulo at sa iba pang opisyal. Dinamay nyo na naman ng mga vlogger. Alam mo, grabe talaga yung ano, no, yung freedom of speech sa Pilipinas, no? Hindi kasi una-una. Director Matibag, for your, this is ito lang naman yung opinion ko lamang naman po ito. With all due respect. Pag sinabi mong ulo, na literal na ulo. Kasi kung literal na ulo, pwedeng ulo sa taas, pwedeng ulo sa baba. Di ba? Kaya nga hindi pa pwedeng ulo eh. Hindi pa pwedeng literal na ulo. Kasi ulo rin naman yung tawag sa baba eh. So sinabi niya, kailangan namin ulo ni Marcos. Ibig sabihin ba yung ulo sa baba, ulo sa taas? So hindi pa pwedeng i-interpret siya ng literal. Di ba? Pag sinabi mo kasing ulo, halimbawa ikaw, gusto kong makuha ang ulo ng leader ng organisasyon na ito. Ibig sabihin, gusto mo siyang mahuli. Gusto mo siyang managot. Gusto mo siyang panagutin sa batas. Kaya nga sabi dito ni Baste, gusto namin yung ulo ng ni Marcos. Dapat siya ang managot. Yun ang simpleng sinasabi dito ni Baste. Siya ang managot dapat. Hindi ulo ng kung sino-sino. Hindi kung sino-sinong tao. Siya mismo ang kailangan managot dito. Yun po yung sinasabi ni Baste. Kayo naman, sir, huwag naman masyado kayong literal. Kasi, alam mo, Director Matibag, yung mga ganyan mong sinasabi, alam mo namang malapit na eh. Bakit? 2028 na eh. Baka mamaya kung siyang kapulutin, sa kangkungang kapupulutin yan. Boss, sa totoo lang, politiko ka pa naman. Wag mo masyadong isagad yung kawalang niyan, o yung pagsisip-sip mo kay Marcos. Hindi forever yan dyan. And I think you know that more than anyone else kasi sigurado ako expert ka sa politika eh. Matagal ka na sa politika eh. So delicates ka pag masyado kang dumiin dyan kay Marcos. Darating yung panahon. Hindi nga natin alam kung aabutin pa ng 2028 eh. Bakit ko sinabi? Malay mo mag-resign. Di ba? Dahil sa kahihiyan na. Posible kaya yun? Hindi ko sure. Hindi, pero malay mo, di ba? Malay mo, merong divine intervention. Oh. Ano ibig ko sabihin ng divine intervention? Baka mamaya masamain mo na naman yan. Hipuin ng Panginoon ng kanyang puso. Malay mo, di ba? Yan ang divine intervention. Pag ang Panginoon humipo ng iyong puso, wala ka na magagawa. It's either lumambot yung puso mo, tumigil. Joke po yun. Pero alam mo yun, pag ang Panginoon naghipo ng puso at sinabi niyang it's time to resign, baka sa sobrang diin mo kay Marcos, masama ka sa mga mabulok ang political career. Di ba? Kaya wag mo masyadong idiin. Masyado mong ginigipit yung mga nagbibigay lamang ng pahayag. Di ba? Na nagbibigay lamang ng kanilang saloobin. Dahil sa frustration sa mga nangyayari. Alam mo, eto, bigyan lang kita ng halimbawa. Ito kasi may mga kumausap sa akin, sabi nila, Banat Bay, kayong Banateros, mukhang pumalpak kayo doon kay Isko ah. Kasi kahit yung mga Duterte supporter na medyo na-frustrate sa inyo, dahil bakit daw niyo in-interview si Isko. May mga ganyan eh. Sa totoo lang, may mga ganyan. Sa loob-loob ko, marami nagsasabi dyan na, kasi naman yung mga Duterte supporter eh. Bakit masyadong parang hindi na nag-iisip minsan. Sa loob-loob ko, hindi naman. Hindi sila nag-iisip. Talagang sobrang galit lang sila sa gobyernong ito na binababoy na tayo sobra. Masyado na tayong winawalang niya. Kaya kung sino man ang pumuri sa gobyerno na to, nadadamay sa galit natin. Which is understandable. I understand yung mga Duterte supporter na nagagalit sila sa pag meron nagsasalita na pumapabor kay Marcos. Lalong-lalo na si Yorme na yung iba sa kanila dating inidulo si Yorme. Alam mo, naiintindihan ko yung kanilang damdamin. Kaya lang kami bilang anchor ng SMNI, we have to be fair. We have to conduct interview ng mga politicians. We have to do it. It's part of our job. Anchor kami. Hindi kami vlogger at that time. We are anchor at that time. Diba? So ibig sabihin mga kababayan,
Ano ho namin yun? Pero naiintindihan ko naman kung bakit minsan sobrang galit nila sa mga taong pumupuri kay Marcos kasi sobra na sagad na sa buto. Kaya NBI Director Matibag, kung meron mang nasasabi yung mga social media, kung meron mang nasasabi yung mga tao na galit sila at tila nagkakamali sila minsan ng post, minsan nagkakamali sila ng share, intindihin nyo na lang. I mean, kasi meron tinatawag na libel, alam niyo ibig sabihin ng libel? Sigurado ko, abogado kay sir. Libel, it has to have malice. Ano ibig sabihin ng malice? Ang ibig sabihin ng malice, alam mo ng mali, ipinost mo pa at diniktik mo pa talaga. Alam mo ng mali. Karamihan naman sa social media. No? Kalimbawa na lang yung kay Jack Argota, di ba? Hindi naman niya alam nung una, nagkamali siya. Ibig sabihin, doon pa lang, nawala na yung malice. Ang isang factor para maging isang bagay ay libelous, pag may malice. Pero pag nagkamali lang, dahil akala mo, totoo, na i-share mo, wala na yun. Diba? Ibig sabihin, alam mong, iba kasi yung nagpakalat ng fake news at iba yung wrong news. Ibig sabihin, nagkamali ka lang. Nagkamali ka, ito yung nakita mo, i-share mo ngayon dahil sa sobrang galit mo sa gobyerno, hindi mo na naisip o hindi mo na verify kung totoo o hindi. Basta i-share mo na lang dahil sa galit mo sa gobyerno. Hindi malis po yun. Wala pong malis doon. Nagkamali lang yung tao. You can reprimand. Pwede nyo pagsabihan. Di ba? Ingat. Kaya nga ako lagi ko sinasabi yan, paulit-ulit sa mga kababayan natin. Huwag ko kayong share ng share. Kasi alam mo, sa akin nga Siyempre, si Banat Bay ito. Araw-araw, ang dami nag-i-email sa akin ng kung ano-anong impormasyon, dokumento, na sinasabi ganito, expose, gusto ako makausap. Hindi ko kinakausap kung hindi ko kilala yung tao kung hindi ko na-verify kung sino yung tao, hindi ko kinakausap. Bakit? Delikado yan Baka yung mga pinapadalang dokumento niyan, fraud, peke, o kung ano-ano pa. Unless, kilala ko talaga. Halimbawa, may lumapit sa akin isang congressman o isang senador o isang mayor o isang councilor at sinabi nila, Banat Bay, meron akong alam mo, ito, tingnan mo to. Kasi kilala ko siya, not just as a mayor or not just as a vice mayor, pero kilala ko siya as a person. Hindi ako lolokohin ito. Sasabihin niya sa akin yung totoong nalaman niya na gusto niya ipa-expose sa akin. Naintindihan nyo natin. Pero pag hindi ko kilala, hindi ko na nga binabase. Sorry kasi alam ko maraming pain dyan. Marami talaga dyan ang lolokohin ng taong bayan. Bakit? Lilituhin nila. Kasi, sabi nga nila, tulad nito, nililito ni Romualdez ngayon. Kasi, mantakin mo sa unang bahagi ng kanyang speech, ang kanyang binabanatan ay si Marcos. Executive. Sinasabi niya nanggaling sa executive, nagpapatupad ng batas, executive, procurement, executive. Tapos bandang gitna, sinabi niya si Chis Escudero tsaka si Zaldico. Tapos pinitik niya pa nga si di ba? Kasama pa nga diyan si Chanco. So ano ba talaga? Nililito tayo Di ba? Nililito tayo ni Romualdez. Pero winawarningan niya Malacanang. Sinasabi niya, subukan niyo ako ilaglag, sama-sama tayo sa impyerno. Kaya mga kababayan, makinig po kayo para naman hindi kayo malitong tuluyan